Mayong gabi atong mga suki sa atong FB Live karon. We are on episode 8 sa atong Beyond the Gavels. Unya, padayon kita nga naghatod sa ato ang mga kaigsunan diri labi na sa lungsod sa Sibulan ug mga Sibulanon nga tuwa sa halayong dapit nga buot gihapon nga makahibalo sa mga panghitabo ug dagan sa atong panggobyerno diri sa lungsod sa Sibulan, bringing with you the chronicles of our regular sessions dinha kaninyo sa inyong pagpanihapon karon. Maayong gabi diha kaninyo, of course, with me ang atong co-host gihapon, ang ato ang halangdon, atong Vice Mayor, Vice Mayor Dirky Fontelo. Vice, maayong gabi diha. May gabi sa tanan, no? May gabi ni ato ang kauban dinhin, no? Atong Sangguniang Bayan Secretary Iris Indira Riquiron Pospos, no? May gabi ay, no? Good evening. Yes, ay, may gabi din na og sa atong mga medyo na suki-suki na gamay nga mga kaigsunan nga maglantaw sa ato ang every Wednesday nga programa live on the Facebook. Beyond the Gavel. Katuyan ini ang pagpaabot sa itong mga kaigsunan din ha. Labi na sa mga Sibulanon nga nasa layo, sa uban nga mga Sibulanon nga nasa ilang mga panimalay, nga dili gyud makalugar pag bisita dinhi, pagpaabot ninyo og unsay mga latest nga mga kalambuan sa lungsod sa Sibulan, labi na gyud sa inyong Sangguniang Bayan. Alright, so kagahapon gipahigayon nato atong 10th regular session sa Sangguniang Bayan sa Sibulan. Unya ubay-ubay gayud, no? Ang atong mga gihisgutan, ubay-ubay ang mga gihatod nga mga halatagan og solusyon. Ilabi na sa ato ang mga sakop sa Sangguniang Bayan. Pinanguluhan ni Vice Mayor Dirky Fontelo, medyo hataas ang ato ang diskusyon kagahapon. Vice, no? Karon before ta musugod gid Vice, ako lang gid nga buti pa abot sa itong mga kaigsunan nga this beautiful table ni Vice, presiding table ni Vice. Kini siya usa ka produkto, kung mahinumdum mo in 2017 nahagsa ang usa ka dako kaayo nga century old acacia tree dinha mismo sa kanto sa atong Rizal Park, Vice. So katong panahon na konsyal ka. I think you were a counselor. You were a counselor Konsyal then. ko na itong panahon ha. Oo. Kato nga acacia tree sa corner sa parke. Kung makainomdom mo sa tanang mga niagi din sa mong lungsod doon na may dako kay nga acacia din na sa corner sa parke, no? It was actually a landmark. Yes. Landmark siya sa lungsod sa Sibulan. Magsakay gani kagwan public utility vehicle, pedicab, o isiray, o jeepney, ana. Ato ko manaog sa acacia. It's a landmark already, no? Unfortunately, natumba to siya. Wag mga ito bagyo dagway. Natumba ra siya. Nahumkan mo ko tayong gingon, Vice. No, nahumkan na gid siya ni abot na gid ang panahon nga nahumkan siya, Vice, mo nang kalit siya hagsa wala. It was a working day. Unya sayos kadlawon, early morning to siya nahitabo, Vice. Early morning. May gani kay wala to'y tawo atol, no? Nay mga purabuyag na naaloy. Igurigid ko na siya nakalabaw diha ang Caltex gasoline station pa. Nihagsa ang kalit. Correct. Kunya, so you could just imagine og klase itong panahon na. Kunya daghang mga agi din na lawyer po ng Ginoo, wala gyud tawo na itabo ni adto, no? Except Vice, what made you decide nga ang produkto sa mga nahimo nga kini usa ka example gyud ni nga kahinumduman nato, this is a memento of that century-old acacia tree. Kini magong mga kahoy usay malimot na unya ta. Moy akong gikahadlukan ba nga daghan man to siya kayong kahoy but ipang dito sa General Services Office parang stockyard sa General Services Office napundo tong mga tablon sa kahoy, no? Out of that acacia tree. Kunya madlo ko kay every now and then ginahinay-hinay magkuha ka mag-table, chair, sa mga offices na to, no? Wala gikawat. Wala. Wala gikawat. Nahas mga lain-lain opisina. Mga laing opisina. Giga mag-cabinet and all, no? Unya malimot naman ko doon niya ta eventually. Unya kan ito siya landmark to. Unya kung madumdum ka ay bata pa ta katong kasi likod ato na to siya waiting shed. Oo, exactly. Diha to siya waiting shed sa likod atong acacia tree. Sa mga pare-parehan na mo edad ni ay which is
Mga- Those of us who were born in the 70s, Correct. in the early 70s, 80s, Oo. and those born 60s, would always remember atong waiting shed Waiting dito. shed. Kadit Correct. ka dito sa... Wala eh. Wala ba? Sumunod siya, kanang mga estudyante sa mga batanon nga mag-date at to dito dahil mag-ingkod itong waiting shed. No? Oo. Anyway, mahadlok ko nga mawala niya, hurot niya itong kahoy. Oo. Then we will not have, wala kita remembrance atong akasya. So, nangonsulta ko sa itong mga kaubanan, ingon silang okay raman sa niya. Ini ato ko Mayor Pepe, niyo ko Mayor nga, ako mga ko gamay kahoy, atong gamon o presiding officer's table. So, mo na ni Sharon. Kanya, og nakabantay mo kining atong presiding officer's table, dili pa ni urig og design. Oo. If you go to the Capitol at the Legislative Building, this is an exact replica of that. Mhm. Sa presiding officer's table sa provincial capital. Okay. Para magnalayhan kung lantaw ato. Mhm. Madong ato ra po ning isuhin, no? So this is now the result of it. This is the it will be here forever. Correct. It will be here forever for use of the next generations ng mga opisyal sa lungsod, Mhm. especially the presiding officer or the vice mayor kay lumalabay raman pud mi dinhi, no? It will not be here forever. Correct. So nanan ni dinhi, no? At least natay remembrance atong akasyaha. Correct. All right. Sige, dahil kay salamat, Bryce, no? Kagahapon, as I've said a while ago, ubay-ubay ang atong gihisgutan sa question hour pa lamang. Aduna na yung mga, murag, it took us almost 1 hour, no? Para mo cater sa question hour. Ina, nakataas tungod kay importante usab kayong madunggan sa ato ang mga sakop sa konseho. Ang mulo, ilabi na sa napaabot nato dinhi. Vice, let's tackle on sa look nga concern. Yes. Yes, oo. Under question hour, no? Doon na tayo bisita din kagahapong adlaw. It was Kagawad Joven Paul Kalingason and Kagawad Chinchin Lumapgid, no? Duha ka opisyal sa lungsod sa Barangay Look, ni dinhi to air their concern excuse me sa padayon nga operations nina sa extraction og sand and gravel o niya magbarging og balas nina sa Look, sa Barangay Look. Kung na familiar na ato mga katawhan, no, na dina ang operations ni ana sa Barangay Look, ana po magbarging dina. Now niari sila dinhi kay according to them di na magwanta ko, no, grabe na, no. Ang ilang mga ang atong mga quarry operators din ha, which is medyo ubay-ubay. Siyempre, pag ilang quarry materials, ipaguwas man na, paguwas na ikarga sa barge. So, siyempre, moagi sa dala, no? Katong pamilya na niya, paingon na alagian na, paingon sa firing range, no? So, anak moagi din na, mga dagko kayo nga mga truck, no? Dahil sa ilod sa barge, nga narapon sa Barangay Look. Now, according to them, nasabutan na uta nga ay mga regulations ana nga ilang pagabuhaton. For example, walay biyahe og gabi. Correct. Kay makadisturbo man sa atong mga namuyuay din ha. Next is arrangement nila is dapat i-maintain ang dalan para dili abog. The quarry operator should make sure nga dili abog. So dapat ilahang Bisbisan. Next is paway og Domingo. Correct. Walay biyahe. Supposed to be walay barging og Domingo. Yes, walay barging og Domingo. Paway kay para nga makaginawa po ng mga tao, no, sa di mo nakalikayan, alingasa. Sabi ninyo, moagi na dagkong truck, 10-wheeler gani o kanang mga wing van. Uyo ginanalan. Exactly. Unload I feel you. Taga dito ko. Imong balay na man dito yun. Mapaka ni bagulbol kay diya pa magkaros magatas ga puyo. Actually, Vice, nahisgutan ni Councilor Mark kagahapon. I was the co-author of the ordinance because that time I was also a councilor. So I brought up the matter tungod usab sa mga reklamos mga katawhan nga dapat wala man ta mag-delay because that's a business o niya importante usab. But regulation lang yun ta, especially on the howling hours o ang operation mismo sa choir. So I was the co-author of Attorney Mark Manquerigo
we were on our second term then. So, Sakto. feel dyan na kayo na ako din ha. Correct. Oo. So anyway, mo man to nagreklamo sila. So, mo ilang gidala din pag-arin nila sa sesyon. Now, of course, ni-undergo sila mga pangutana sa atong mga membro sa konseho. No? Sana ta sa nangutana. Una na kong ipangutana, anong kanang inyo pag-ari din hinduha. No? Si Kagawad Chinchil Umapgid o si Kagawad Joven Paul Kalingasyon. Nangutana ko nila, laban na siya was there a murag ino na to go signal from the whole council sa ilang pag-ari din kay basig sila ramang duhay ni ari ug usually magod ang mo reklamo mo ari din naapod sila so natingala ko nganong sila ra duha naa so nangutan ako asa mag-uban especially ang atong kapitan sa barangay Look si Kapitan Abong no Dimson ang ilang sulti nga actually sa ilang sitwasyon tulo ra sila gyud nagreklamo tulo ra sila all others kuno are okay ra with it no? Anyway mausaw man duha basta na reklamo ato magyud ang atindihan no so moto na diskusan namo according to them na kunoy usa din nga ga-operate din dili pud gani siya quarry operator atong ilantaw pud gani ang iyang permit dala man to dinhi sa sesyon no ang iyang permit kuan lang kining construction supplies ang iyang permit kuan siya oo retailer siya so ang netabo tigkumpra lang siya sa mga quarry operators dayon na-establish siya og washery unsa man ang washery kanang washery is ang material iyang ginalimpyuhan niya gipagian niya tubig para sexy ang iyang produkto limpyo iyang balas limpyo iyang bato atong gisubay ug naba say permit sa iyang washery wala pod wala no now according to them kining operatora North Core Construction mao ni siya kalagmitang mo-violate mobiyahing magabi unya mubiyahe pong Domingo. Unya si Kagawad lumapit i-share na ko nga ang iyang balay magod unahan ra mas inyo dugol ra man alagian mo gyud kaayo sa mga dagkong truck. Kato gani kunong iyang tinda-tinda din na ato sinuhan na igo na pud gani sa mga truck aside sweep. Unya mulantaw mo sa Facebook account ni Konsehal Chinchil Umapgid makita ninyo tong video nga ganda to truck katulo tong mga material. Actually, we are showing it live now. We were showing it live. See, makita na ninyo. See? Mauna itabo. Now, very inconvenient sa itong mga katawhan sa loob. So, mao to ilang reklamo nga magpalaban na sila kay murag kadaghan na kuno nilang ipatawag ning tawhan na sige ra po balibad. I mean, dili mo to nakahisgot Vice nga the first time he attended but on the second time wala na siya magpadala lang siyang representante unya first nilang meeting mura og sa sunod semana mulaylo and then back again sa usual routine daghan man tag mga maayong operators din quarry operators no pero nagyusahay nga liso siya nya we found out nga kini siya sa ang North Core wala day permit gani from the DNR when they operate a washery you need to have an ECC unya napagunay lang epekto kay washery man gilimpyuhan ang material muhulog ang tubig paingon sa suba di nakapanglaba atong mga tao nilubog na ang suba naa daw Vice katong gisgutan ka gahapon nga nag-joint meeting ang tulo ka barangay, ang Balugo, ang Ahong ug ang Look. Nagreklamo in taon ni mga katawhan labi na katong mga naanad bitaw kami sa una adto mamimang laba sa Ahong. Dili na gyud kuno malabhan, especially katong sa tulak mo sumpay man na kanya Look, Ahong adto na sa tulak padulong. Unya dili na sila makapanglaba kay lubog na kayo ang tubig nga gikan din hapon sa wasingan niya siya ang mga aggregates. so mo na yung mga epekto no
Now, ako silang gipangutan, ang anong pamon mo ni Ari din, nga, yagi man kong kapitan good ay. Mm. I know that it is well within the power of the barangay to correct it. Palanglit, i-call na nilang attention and stop. Simple. Oh. I-withdraw ninyo ang inyong uh, certification interposing no objection sa project. Sa anak nga negosyo. Kaya pabuyag man. Ano pa mangyong ni Ari mo dali? Well, we will attend to it. Normally, ang barangay mo correct yan na. Wala sila gisulti na to. Manang dili na lang tamo kuan, no? But ang point is na-decide na no sa atong konseho nga i-take up na lang sa Committee level. So I understand ganina na meeting na. That was a different thing. Kaya ang kaganina nga nag-public hearing si Attorney Mark was on the imposition and the implementation sa ato ang Omnibus Tax Code diin aduna tay dapat collection sa per truck per delivery nila. Okay. So wala kayo mahisgot itong concern sa abog, sa violations tungod kay ang gihisgutan kaganiya ang balayran, kung wing van, kung six-wheeler, kung nabay chariot, na elf, o pila ilahang balaryan. Okay, so that was not the discussion yes. ganiha. Anyway, mao to, no? So, usas mga nahisgutan namo, no? Ako gid mismo inisulti, ibalo ko niya ni from our friends, no? Umuguwa man gud na kanang truck muguwa na siya gikan sa quarry, gakarga na siyang material. Supposedly na siya dala nga DR. Delivery receipt. Ining delivery receipt is proof nga nakabayad siya sa iyang rightful tax nga balayran sa gobyerno. Ang sharing niya na is, hindi ko masayo, 40-30-20. 40-30-30. 40% sa ibayaran sa tax, buwan to sa barangay, 30% maris lungsod, 30 or 40, the remaining 40, goes 20. to the province. The rest goes to the province. So dako gina siyang ma-revenue nga ma-generate punta. How much are we talking about? We're talking about kontingali per cubic meter. Murag 20 pesos naman siguro na ron per cubic. Supposedly, manay 40%. I would say na mga 8 pesos per cubic. 8 pesos times 10, 80. Kanang usa ka 10-wheeler, parang may idea nga itong mga iso, no? It's roughly about 18 to 20 cubic meters. Sige, atong kwintahon, 20 cubic meters ang usa ka truckload pananglit. At 80 pesos, 160 pesos ang musulod sa barangay, 160 roughly po sa munisipyo, all others would go to the province. Ingon na. Now, ang sa una rin ng sistema, no? Ano kung kabaluan ni kay ang primero na tong panrabaho gikan kung nag-graduate sa unravel pod. Kaya na, ano, Ebalutas ins and outs ana unsay tinoplok unsay tininood nga nagkusuha no. So ang style sa una is usa ra ka DR gamiton. Muguwa na ang truck dadlag DR. Uway mo dakop mura pa tayo ang dalog balik. So usa ka DR pulo na ka biyahe. Di ba markahan man ito na advance? Na sequence number tong ay serial number tong DR but doon sa una magod, check out na sa manalakop kung kanila ba kang DR. Okay na. So face value niya ra. Nga, Yes. Face value na niya. Karon, ni-level up na sila. Nagka-high-tech. Ang problema magod ato sa una kay magkaingon-ingon ang driver kay dapat na may time, date og time ang DR. Unya og na-issue date ag time buntag pa unya hapon siya gidakop. Madakpan siya. Unless paspas kay musulat na no erasures po nata. So, ang style is blanco oras ray natanan except oras. Pag makakita na siya na manalakop, dali-dali driver sulat sa oras. Ana. So kung wala man ako, wala butang oras. Bakante sa to siya. Bakante siya. So pwede ra gid ang madala, no? Karon kadlaw usa ra ka diyan magamit pro kapulo or ka 20 na niguwa. Ingon ana. So kinsa may nawat ang gobyerno na short change ta. Oo. Muna siya minal dito ana. Now, karon ni level up gamay. Ang gibuhat ron
para hindi na magkaingon-ingon ang driver, Ah. ang gigamit magic pen. Mm. Magic pen. Pag sulat nila, insakto yun. Ah. Agi niya na Ah. But pagbalik niya, using the magic pen, the same DR, na pod. Wala. Ato mga amigo, quarry operators, sabi nyo, kay balo rin kay balo mi. Kasi kato umuha mi kay balo mi. No? We know. Magic pen. Mao na minal ito. Now, para na po basahin na itong mga tao, no? Okasyon na po ni. I went through the revenue sa Barangay Look sa ilahang abot sa Quarry. quarry. Share na. Lugar Share wise. nila. Nibalik ko 10 years, 20 13. 2023 to 2013. Oh. 2013 to To 2023, 2023. akong gilantaw og pila abot sa Barangay Look. Ah. I'm not accusing anybody, ha. Ah. Sulti ako sa tinuod. Pila na revenue generate? 2 million. 10 Only years. for 10 years. For 10 years, 2 million. Santo pa, per year, 200,000. On the average. Oo. Diba? 2 million divided by 10 years, 200,000. 200,000. 200,000 divided by 365 days. Calculator. It's a calculator. 200,000 divided by 365 days. Ah. Yeah. Ah, 547 pesos. hindi. 200 no. Ah. Hindi. Piligrado na mas matematik. It's so ironic. Baliha. Kasi ang computation wise usa to. Baliha. Ang formula usa to? Ang formula, baliha. 200 200,000 divided by 365. Kay 365 days man ang usa ka tuig. 200 547. 547 lang. Pesos. Oh, Oh, a day. a day. 547 pesos a day. 547 pesos. O katong akong computation ganina nga roughly 150, 160 dapat ako sa 10-wheeler. Mm. And they say nga tulo ra ka truck ang nigwa or upat ang nigwa sa quarry Mm. during the last 10 years. Ipod. Di ba? Oo ta. Di ba? Unya ako mismo kay balo nga at one point kato bitaw nga construct pa ng SRP, SRP o ang SM, Gikan din ha. SMC side. Mm. Oh, made in Sibulan biya ng material ana. Correct. Made in Sibulan na SMC side o ang South Road Properties. Gikan di advice ang ilahang mga backfill materials, fine sand and gravel of different kinds. Kay lain-lain man ang gravels. Right. No? Gikan Look, Sibulan. Katong time nga ga-construct na din ha. Oo. Tulo ra upat na dito kada adlaw ni gawa. Di ba? Oh. Kada daan ko sa ka-loading sa barge. Oh. Ako sa ka-load sa barge, katong natural lang kadakon, 2,000 cubic meters na. Times pila? Let's just say 5 pesos. 2,000 be. Akong mathematicians din ha. 10,000. 10,000. 10,000. Munang layo kayo tinuod ba? Layo kayo. Marang-arang utang na dool tinuod, no? Layo you guys tinuod. And this is real and true. No, di ta mag-uwat-uwat ini tinuod yun na siya. Sige ta ka short change. Onya makita man nato na unsa na biya ng atong kalikupan. Correct. Main utatog na ingon ana ang kalikupan na didaghan pud ang kwartas isulod sa atong panudlanan. Wala pud gani. Ang kwarta be pud sa atong panudlanan diri will be projected into mga projects pud nga makaproteher pud unta kay kalagmitang reklamos mga katawhan nato diha ba sila ang mga anak wala gyud undang ng ubog sipon because of the dust, no? Abog. Problema gyud na siya, so na short change pa nakakuha pag daghang epekto sa mga abog. Yes. The inconvenience that it gave us. Unya, walay revenue na generate. Correct. So, well, kay mo may sitwasyon, no? Excuse me, ang punto ra na to din nga kay balota nga mao nay nahitabo, no? Mao nay sitwasyon na to diha sa Barangay Look.
Alright. Sige. Good evening. Si Jenon James is watching with us karon. Si Maki Trinidad. Good evening, guys. The VM Berkey Fontelo and Miss I. Larry Turtal, our manager sa Metro Bank, is also watching. Si Ma'am Belen Fontelo Fonoliera Baluma is also watching. Daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw. Please share, no, sa atong mga kaigsona. If you have friends sa Facebook, please share the video. Let them know that we are discussing sa mga panghitabo din, especially sa mga gihimo nga aksyon sa ato ang Sangguniang Bayan. This is Beyond the Gavels, SB Secretary reports. All right. Sige, Vice, another concern kagahapon, Vice, ang imuhang during the privilege hour, you went down actually, you relinquished your post because you presented two items, very important items that should be for discussion sa ato ang Sangguniang Bayan members, Vice. Yes. There were two, no, nga naabot sa ako ang attention, no. That's why akong i-bring up din sa discussion nato sa council, no. Ni-relinquish na sa chair ni atong gihangyo si Honorable Mark Magkirigo nga mo temporary presiding officer, so I can deliver the privilege speech to tackle og duha ka items. Una, akong gisgutan kining kabahin sa atong mga auxiliaries, atong police auxiliaries. Makita na gawin sa atong katawhan, no, nga umuag namatay ang atong mga police auxiliaries man atong gigamit usually sa traffic, assister og mga affairs din, no. Now, kung inyo makita, there were things nga na medyo problema na. Una, kung nakabantay mo, walay whistle lang atong traffic enforcers. Na sila whistle, puli-puli, dapat tagsa ta sila. Musyagit rin. Manay usa. Second, they do not have vests. Naipila ka bo, ni donate man siguro to DCCO. Ang DCCCO, but it was only murag, pila ka bo? 20 ra ka bo. 20. And there are 32 of them. Wala na apod. Wala sila vest. Wala sila hand gloves katong para sinyas-sinyas ba. Reflectorized unta na ba? Dapat reflectorized. Wala sila. Lantawan ng ilang mga t-shirt o polo shirts. Worn out. Worn out. Lago. Og lago manghod tanawon, di pud karespetuhan atong mga police aid. Ano itong snappy god? Limpyo, snappy tanawon, karespetuhan. Og lago ng ibang manalakop. Di ba? Sakto mga. May putong snappy tanawon. Maluoy ta sa atong mga traffic enforcers. Kaya, kini mo video ako nabantayan. Taligamaan na gawin or what? They do not have any accident insurance. Wala sila. Unya, kadaghan ng nahitabo. DI, kadaghan ng nahitabo nga pingkian na silang salakyan. Side sweep og motor. Kadaghan na. Kinabi kastungas dalan. Correct. Unya, without those gadgets, katong gloves and all, Di ka makita. So, atong i-bring sa attention sa council na, no, para nga mapangitaan og solusyon, no, mapangitaan solusyon. Labi na ang insurance kasi bakong na mahitabo, kadi man takatag na sa disgrasya. Dito gini na catch akong attention kay tingala man ko nga ni-request nako sa auxiliary, which is dili to ako ra nga request, but mutoy understanding tanan nga kanang crossing na mas balay sa Dols balay sa Petron. Mo man ay pinaka-heavy og traffic. Exactly. Dapat na traffic aid. Tingala kung katindog kung 5:30, wala na traffic aid. Wala na auxiliary nga man sa traffic. So nakutan ako ni Archibald Abiliar ang atong head, no? May gabi di abalog naglantaw ka. Nakutan ako niya. Ano wala na may auxiliary nga atong sabot butangan man na di 5:30. Ako gud thinking ng iskapo. Excuse me. Mo ako una. Ni-explain si Archibald nga kutob ra gyud sila, dihangyo sila nga kutob ra sila og hayag. Kay mapingkian unya sila og magabi. Maupod delikado. So na-defeat ang purpose. Dapat na sila crucial period 4:30 to 6:30, maybe even up to 7 o'clock. But bahadlok na sila kay wala lagi sila gamit. Wapod sila insurance. Now, nangita na lang tag ideya, pasorbi-sorbi ta, how much would all of those cost ba? Di man pud gani na ko kayo.
mga 100,000 would do for all of those. Kunya mo sulay tagtanaw basig na yung mga insurance firms mga mo tabang na to ani. Correct. Oo. Oo. So, gi-refer ni Vice to the Committee on Peace and Order kay ang ang diskusyon ani ang magdagat po, and of course to the Finance, Budget and Appropriation. So, hopefully next week appeal na siya sa atong order of business para mahisgutan og mapalalman, mapailalom pa sa makuti nga diskusyon together with the local finance committee o saon nila pagsulbad pagpangita og paagi nga mahatagan og bagong uniforme, whistle, binag sa taon mo kay kato sa ato hinumdum mo sa COVID nga dili pwede ipasa-pasa ano niya karon ang one whistle from one mouth to another ang mura kag nikis sa bikas. Medyo dili maayo ba? Dili maayo. So kidding aside, they need it yun. Gatagsag yun sila. Lisod na kayo ng pag kanaay mo violate, dili kayo ka musyagit ka, mahurot yung tingo. So, marabag dili kayo. A whistle man God is a symbol of authority. Gamito na siya. Medyo mo, kuhan yun na, basta na wisulan ta. So, ingan na. Now, napagani gilain. Ideally, they need 10 more. Yes, kulang sila. Tungod kay nakahibalo ta Vice nga there are requests from the different principals of high schools and elementary schools nga naa mahimutang kalagmitan sa national highways. Kay ang mga bata gyud kinahanglan assistance especially sa tinguliay ug kanang mabuntag nga mosulod og gawa sila sa klase unya. Wala na ta ka comply ana nga requirement. Correct. So mo na sa scheduling ako na istorya man ni Archibald kaya ako man siyang gipangutanag yun. Nisulti siya nga ideally they would need 10 more. 10 more auxiliary. So ato pa lang tawo na diyan napita kayo sa pigar-pigar ni atong kwarta but pangita na ra magid siguro, no? Alright. So anyway, salamat kay Vice for bringing that to the attention sa atong mga kaubanas konseho sa lungsod sa Sibulan. And the other one, Vice, nga imong gihisgutan is about kini mga food stall owners sa ato ang Sibulan Public Market. Tell us about it more. Kabalo naman gud mo nga kada buntag na ra maging kustyanggi, no? Kay akong favorite painit puto maging tsokolate o sari-sari. Buo man gini ako. Kita mi weekends. Mayroon timpo na lagi kustyanggi kada buntag. May mangita na ako na kustyanggi. Between 6 to 7:30, 5:30, 6:30, 7:30 na ra ta kustyanggi sige kanunay sa painitan. Kay mo man ako agyon now. Ilang gisgutan ako nga a few days back i-adto day sila sa atong sanitary inspector. Gikolektahan sila og tag 500 pesos para sa pag-test sa ilahang tubig. Which is a requirement from the Department of Health. Department of Health na Department of Health requirement. Katong mga kananan, dapat ang ilang water supply sa ilahang pagkaunan. Dapat na ay murag certification as to water potability, something like that. Something like that. Now, ipangayon sila tag 500 kay adto man din na sa Cebu i-test. Okay. So, ubay-ubay man ang atong mga stall holders diya nga bligay pagkaon. Apil na itong akong painitan so kay nakos Ibet. Si Joseph o si Ibet taas. No? Siya nihingon ako nga gikolektahan sila tag 500. Kay-test lagi ilang tubig. How often? Ideally, ako po ipatawag si Jorel Tugono ng ato ang sanitary inspector. Ideally, 4 times a year, quarterly, i-check ang tubig. Kaya kabayan may nagkalimpyo. So that's rough, 2,000 a year. 2,000 a year. Dili lalim. 2,000. Even the situation ron sa Changi nga, mingaw to Changi. That's another issue also, kanang mingaw. Isigutan po lang diri sa konseho. Now, ichabaw sila ng ilang balayran. Akong yun una, nga naman putuon nga sila mo'y pabayron sa pagtest sa ilang tubig nga end user naman sila. Ikaw na silang nipalit sa tubig ikan sa Sibulan Water District. Ang ga-produce sa tubig or ang ga-produce sa produkto which is tubig ining sitwasyon na ron,
ang Sibulan Water District mo gahatag og tubig iko na sila dipalit nganong sila may pabayron sa test nga dili man na ilang produkto. The product came from the Sibulan Water District. So dapat ang Sibulan Water District nga na maligyag tubig should make sure nga ang ilang produkto limpyo. So og i-test na sa akin sa may dapat mo bayad, the end user or the supplier. In my mind, dapat ang Sibulan Water District ang mubayad, ana, dili ang end consumer. Kaya man tong produkto sa Siwan. Now, akong amigo suod kayo, si Brian Caligacion, happens to be a director also of the Sibulan Water District. He is a member of the board. So ako siyang ipangutana. Ang iyang gisulti nako, as far as he knows, no, dili siya perfect doon kayo ningon siya, but as far as he knows, it should be from source to top. Source to top. Top water ba? Po na ba? Source to top. Ang obligasyon sa Sibulan Water District. Muro iyang nahibalaan. Source to top. So, appeal dapat na sa test. Kung imo itong subayan yung istorya, dapat ang siwan na mo bayan. Okay. So, basin og ba-corrected na nga sitwasyon, no? Now, si Mr. Tugunon, iguro po na siyang gisugo, no? Iguro ko si Following orders. Jurel, iguro mo gisugo nga. Yan po gitbuhat ang iyang ang sugo sa iya. Sigon sa iyang nahibalaan. So, ato na po nang gisulod sa Committee on Health to find out og unsa gyud insaktuan eh. Yes, Vice, no. Actually, unya, nanatay, although naninguha pa tang mahisgutan niya ni Councilor R.J. Fontelo, Attorney R.J. Fontelo, who is the chairman of the Committee on Health. Nurse po ni siya by profession, nga abogado po. So muna nga nasa iyahang komitiba ni girefer. So we will be calling the food stall owners. Nagulat lang ko, I'm ready to draft the letter na para sa ilang invitasyon. So the schedule sa availability usab ni Attorney RJ Bangkirigo. Before we move on, Bas, we'd like to say good evening kang Ma'am Agnes Barrera. Ato siya kato sa Kalinawan. May gabi di kanimo si Jameson Partosa Viola. Good evening, Ms. Ayan, Vice Mayor Durkee sa Kalabnugan. May gabi. And of course, our Board Secretary, Juan Kirby Del Socorro Ramos is watching. Valerie Grifalde is also watching. Si Buds Rix nagingon, diri Vice, mamalihog ko ang dalan sa Luok going to Balugo, sa Mintado na road, pero karon natabunan na sa mga balas. Dugay na kaayo, Vice, say solution ana, unsay solution ana. Hasol kaayo umalagi sa taga Balugo, Pisak ug abog kaayo luoy kaayo ang umalagi kay magkasakit ug mag-ubuan. All right? Buds Rix, good evening. Si Sir Bernard Barrera of Pag-ibig is also watching. May gabi, Vice Mayor. May gabi. Valerie, may gabi di kanimo. Ningon siya good evening. May gabi, Vice Mayor Miss I. And of course, akong sister-in-law sa Luok nagtan-aw karon hisgot ka bahig daghan gyud ang muriak kabahin na nang ato ang dalan diha nga napuno og abog tungod sa quarry operation. Yes, may gabi di kaninyo. Salamat. Oh, well. Ang dalan. Wala dili tayo natabunan sa mga balas. Wa mo kabantay, naguba pod gyud ang dalan. Naguba gyud pod ang dalan. Giniliman baka wing van ang moagi unya kanang dalan diha gihimo ra man pila man pulgada ana Vice pag semento ana. It was not intended para agian og mga dagko kaayong mga trucks. Yes. No? Kuan magud unta na, no? Kining tanan ba? Naaginis kamot sa barangay. Correct. Nas kamot sa barangay. Niagi kong kapitan, kay balo responsibilidad na, sorry to say, pero tinuod ni. Responsibilidad sa atong mga opisyal sa barangay ang pag-atender ni anang inyong mga concerns. Dili na ginakinahanglan isangon pa diri sa lungsod, but we are very willing to listen kay ang kapitan o ang powerful manggod kayo jud unta ng kapitan, iyaha ang power to execute ang unsay mga ordinansa, usa siya mo legislate, usa po siya pwede siya mamahimong huwes, tulo ka buok ng powers nga gikuptan sa usa ka kapitan, very powerful na kapitan ng barangay, no? Ang iyang enforcement inyong naabot namo nga problema, which ako pud ganing gi-remind si Chinchin o si Juban Paul.
gamitan ninyo ang powers nga naa ninyo. Mm-mm. Gamita. Kay naa diha ra ang tubag Correct. sa inyong mga problema. Mm-mm. So, ini depende na gyud ni sa ato ang mga opisyalis dinha sa barangay Luok, no? Again, inani man na, there's a concept, there's a saying, I know, and I'm sorry to say this, we always deserve the leaders that we get. So, well, ala na siya. Kung unsay klase sa atong leader, we always deserve it. Kaya kita may nipili. Di ba? Kita ay nagbuot nga muna itong mga liderato din ha. Wala ko giigong tao ha. Gasultir ako nga. We always deserve the leaders. I'm not talking of Barangay Luok only, but I'm talking of every LGU. No? No one to Kita be blamed, magbulbul, but kita magapili nga mao na sila yung mangulo na to. Di ba? So, mao na. Alright, so ubay-ubay na topiko atong napaambit sa ato ang mga nagpaminaw o nagtanaw karon sa ato ang Facebook Live. There is Beyond the Gavels SB Secretary updates, no? We have mentioned already 3 items nga atong gipaambit diha kininyo. And of course, Vice, ang ato ang last of the topics nga ato ang hisgutan karon because we're supposed to air live unta 30 minutes lang, but amo gining gikuan nga mabisag makaabot pig sa ka oras sa inyong mga isturbo mi sa inyong kagabi o no. Usa ka letter, Vice, no, gikan mismo sa mga sakop sa Sipumava or the Sibulan Public Market addressed to the honorable members of the Sangguniang Bayan through the Vice Mayor. Unya, ubay-ubay ning gisgutan, Vice. Do I need to read this one para makapambit or dili na? Summarize na lang ko. Sige, so ang ilang buti paabot no nga tungod sa proliferation sa talipapa, ang ilahang nakuhaan sila og mga customers unya digamay ang ilahang abot ug ang ilahang mamalitay dinha sa sulod sa Tiangge unya excessive ang financial burden kuno nga gipataw sa ilaha tungod kay naman sila as leaseholders, they bear the heavier financial burden kay gabayan biya pud sila sa ato ang lungsod, no, versus sa talipapa vendors o sa ilang mga hisgutan unya nato siya giingon, Vice, no, nga adunay violation sa LGU commitment tungod kay ang situation where the talipapa are located, may kay daghan man ni sila are located. I'm not sure og asa siya nga talipapa gihisgutan, but ang akong tan-aw, Vice, kining diri sa Puente, tungod kay na daw pila ka kilometer radius away from the sa public market, dili unta dapat sila tugutan nga makatukod. And or there's also a morag usa na tulo na gani, Vice, no, tulo ka buok ang ilang gihisgutan nga paaksyonan sa Sangguniang Bayan, Vice. Sangguniang Bayan. Yes. Mo na letter nga ilang ipadala nato dinhi, no? Ang akong first reaction is ngano po ni diri ipadala nato, no? Kay ug imong lantawon, no? In light of these pressing issues, we respectfully urge the Sangguniang Bayan to take immediate action to address the situation. We propose the enforcement of regulations to regulate the establishment of talipapa. Enforcement ang gisulti dinhi. Ang atong power sa Sangguniang Bayan is just to legislate. Magama ramig ordinansa. Mga balaod noon. So medyo dili mao nga kami gipadalan sa letter. No, we do not have the power to enforce. No, atong paybalo ng atong mga tindira dinha sa Tiangge, no. We cannot kinilang layhan immediate action to address the situation. It is not within us. Dili na mo puder ang pag-take of action. Kay naami sa legislative side sa atong panggobyerno. We do not have powers for enforcement. So mao nang paglantaw nako, while these are valid issues, no, nila, na-discussan nato nga Honorable Mark mo ni lengthily discuss yun, no? May gabi ni Attorney Mark kung naglantaw ka. Daghan na ta kay ordinansa kabahin. Pirting naghana na ning munisipyo ang ordinansa. Usa ni anak kini kabahin og mga
flea markets, no? Talipapa, Changi, naanata-ana tanan, no? However, our problem is the enforcement, which wala na to. Wala. It is, excuse me, it is naka-vest din na sa Office of the Municipal Mayor, no? So, ato nang giklaro gahapon sa sesyon, no? Ato po pasabot sa ato mga nanimatiay, no? Nga, when og action gani, kinahanglag action, ang inyohang reklamo kinahanglag action, I-address it sa should be addressed to the municipal mayors in the case of LGUs, or in the case of the barangays, pareha itong issue sa law, with the barangay captain, no? Para nga sila mo'y rightful person nga atong duulan ni ana. especially on enforcement and execution. Yes. Oo. Ang masabtan nato na sa atong mga kaigsuonan, no? Diha ra taman limitado ang powers nga mahimo sa inyong sangguniang bayan. Diha ra taman. So, ang aksyon nga gihimo sa ato ang mga sa konseho kagahapon was to refer this to the office of the mayor. Yes. Among gi-forward ang letter to the office of the mayor for the office of the mayor to take action. Correct. O say para niya maayo. Now, if he needs additional legislation para niya ma-execute, then the I-endorse mayor na. will request the Sangguniang Bayan to make the necessary resolution or ordinance Oo. para mabuhat niya unsay iyang layhan. Oo. Muna atong gustong ipaabot nga ang proseso ba, ang protocol ba, ang protocol. Whenever namoy gustong ipaabot sa lungsod unya aksyon reklamo, pwede na ang aksyon reklamo depende sa unsa inyong gi-request kay iyaha execution man and enforcement, so adto dito. Pero normal nga proseso is that musulat mo ni mayor, and then si mayor, if he needs the legislative action, i-endorse na siya din sa sanggunian. That's the time na pwedeng mohimo og aksyon ang sangguniang bayan. Correct. So, Inana lang. atong gibuhat, proper thing to do is to refer the matter to the office of the mayor. Mao'y atong gihimo. So, actually, the letter will be ready by ganina gisugdan naman to nato, ugma atong i-transmit dito sa office of the mayor, i-relay nato kang mayor kay murag feeling nako wala pod kay balos mayor ani kay diretso mag-address nimo sa sanggunian. So ato i-refer isulatan si mayor so that he will also be aware sa inyong gusto nga paaksyonan o sa inyong mga gireklamo sa sitwasyon ninyo dinha karon sa Sibulan Public Market. May gabi diha nilang Janet Jongo atong presidente sa Sipumava. May gabi og ni Ma'am Herdita ang iyahang Vice President and all the officers of Sipumava. May gabi. Ang usap po niya na is di po gapon gato disturbo si mayor kay birthday niya. It was the birthday of our mayor. No? Mayong happy birthday dia, brother. No, Mayor Pepe Abiara on his 70th birthday, no, gapon. No? Kagabi ita naka-celebrate. Wala kayo. Wala kayo. Dito tayo we celebrated together with the family, no? Mga colleagues din sa munisipyo sa birthday ni Mayor Pepe. We wish him well, no? It's his 70th birthday. Ay kalabi ito kay wa siya kabalong na birthday. Wala, actually it came as a surprise to him kay ang even ng family nga nag-organize niini wa gyud nagpahibalo. Unya gani we were informed katulong during the session 2 hours before. 2 hours before the event, no, nga naa day sila gihimo, so all they did is sila hanggi treat out kuno hay si mayor for a dinner with the family and the apos, and then ay mo hapit sa ta dito today kay na so pag-abot dito it's an overwhelming experience pod ni mayor kay he wasn't ready actually, Vice, nga mo celebrate kay ningon magud siya nga wala pa intaw 1 year since the demise of Ma'am Evelyn, no? But the family, si Fia, naghisgot pa to siya sa opening statement niya nung si Mommy would be very happy nga gi-celebrate ang iyang 70th birthday even if wala pa 1 year sa iyang kamatayan. So, ako may unang nakatagbo mayor. Diri makuslikod nga correct. Kamong sa Attorney pag-abot Roberto. sa sakyanan, kami ni Attorney Nilo Roberto may nag-istoryahan na pag-abot niya, natingala Diyos mayor, ganong dagang tao. Libog siya gulay tao sa ilang balay, kita siya sa mga tao, ina siya manihapon, ratas gawas, abi diya manihapon, rapong natural. Motong katsinilas nas mayor, galing. Excuse me, ikaw ko niya, abi ni mong manihapon na sa mater, wag ko kabalog yun. So anyway,
Happy Happy birthday, Mayor. birthday, Happy Mayor Pepe, and salamat sa go-organize, no? Yeah. Grabe ka ang concealment. Oh, Oh, naigo gyud siya na, but it came as a surprise to him, and we were there to support him as well. All right, happy birthday. So there you have it, guys. Before we wind up sa ato ang topiko karon, no? Upat, actually ubay-ubay ang problema kagahapon si Vice murag naluya sa session. Ito sa heavy regular session because ubay-ubay gyud nga problema. Really a problem nga mao gitinguha sa atong mga sakop sa Sangguniang Bayan nga mahatagan pod og solusyon ug matabangan si mayor nga masulbad ang mga problema gikan sa ato ra pong mga katawhan. Right? katawan na ni kay baba ra ba gimo tanawon? Oh, Alam there were only just 4 4 pages. pages. So murag Oh, baba. Ano, ako gilantaw pag letter pag gining sa oh, last two. nakapataas. Oh, So, baba na ni paglantaw na ko sa agenda. oh. Pagsugod na sa discussion dito ko ka-realize nga matar kuluoton man ito na. Kita ko sa imong itsura, murag na Grabe gyud. Dagan So, kayong problema. lami ra man pod kay we would like to comment pod kini atong mga kaubanan sa Bright kung puro, sa, Vice. you know, Grabe kayo ka. tungod kay mga medyo marang-arang gini nga inyong set of council members ron, no? And we are so proud, We're no? proud nga. Ang mga kuluoton, there is always a solution na dayon, no? Kay daghan mang mga maayong membro sa konseho. So, experience-wise, education-wise, maayo gid sila, no? So, makapasayon sa atong trabaho. Exactly. Okay? Mga experienced man. Kining atong mga bagong members, first termers, mga lawyers mabot. So medyo isang kulang-kulang pa sila dito sa experience, but being lawyers, easy. Napoy Makakatap katampo, dayon, sige. makakatap dayon. Atong mga veterano, easy ra gyud kay diagi naman god, no? Pwede lang. But the issues were mga kuluton Heavy. gyud kayo. Oo, heavy. Kuluton. Good evening. Salamat. Hardy Piñero Kalingasyon is watching. Pag mainit ni si Pearl Paalan diha sa San Antonio. Maayong gabi, Day Pearl. Nangayo salamat si Buds Rix diha sa Balugon ni siya, Vice. Jovel Diputado, good evening, Mesayan Vice. Si Engineer Lyndon Fontero is watching. Si Honey Lee, ako ang stepdaughter, no, is watching. Honey Lee, my good evening. Normanita si Manet diha sa Tubtubon is watching. Maayong gabi diha nimo. Og si Mary Ann Boladola ang ato ang kinakusgan diri sa SB Secretariat. Maayong gabi diha, Tean, and so thank you for watching, no. Sige, atong mga suking viewers nato sa FB Live, every time nga mo ere may dinhi sa ato ang FB, we're trying to correct ug unsay kulang pa sa ato ang production. Indeed, tonight, Vice, we have proven nga kaya natong buhaton that while we are talking here, we can also show video support, no? Video support. So we're getting better every time. So with your suggestion, please do not hesitate, no? Na may mga gustong paaksyonan or ipaabot dinhi that we can be of help para ma-transmit rang ang mensahe para sa katawhan, para ni Vice, or whether it's for the executive department, pwede kay may ninyong maalayon para basta lang all about matters pertaining to governance o kung sa'yo pwedeng may siguro si Vice kung sa mo ika-storya. Yeah, exacto. Namoy layhan, namoy issue na hunanan suggestion para sa lungsod, no? Pwede rin ninyong ipadala dire padangat and we'll take it up in the session. So, naa naman yung mode of communication nga itong i-utilize. No? Kung bitan ng kabuhatan ni level up ta kay atong mga amigo sa Amerika god, Guas, ang taga Sibulan. While usay di sila kalantaw live, ilan kinalantaw afterwards. Adlaw man ron dito katrabaho sila. Correct. So pagkagabi ilan na po tanahon. So makahibalo sila kung sa'y nahitabo sa Sibulan. And we're happy nga makahibalo ni Ana nga ano ilang gibuhat. So sila mismo kos makasuggest na pud gani sila. So naay daghan tag pamaagi, of course salamat sa the dawning of the technology. Unya salamat kay naata niini nga avenue platform of social media that we can transmit and translate to you ug unsay mga nahitabo sa atong regular session diri sa Sangguniang Bayan. This is the very first Secretariat or Sangguniang Bayan Vice nga nag-ingon anita. Of course, naay mga yes. So, congratulations to us, Dan. Lifting our own chair. Pero
indeed, munit, ang tinguha naman gyud nato ang mapaabot sa atong mga suki nga mga kaigsunan nga we have a working sanggunian and we have a working secretariat. So this is one way of reaching out to you. Unya kamo pod makapahibalo na mo diri balik ug unsay gusto ninyo nga matuki so that in aid of legislation mahatagan og action. Salamat. All right. There you have it. Si Kagawad Carlin Jel Monasilio Kalubay of Barangay Maslog is also watching. Thank you. Yes, may gabi. Carlin, no? Kagawad Carlin, ato former SK chairman sa Barangay Maslog, o ang iyang mama, si Kapitan Inday Monancilio. May gabi ninyo diya ka. Manang Kap, may gabi. Nakaabot pa gyud Manang Arlene Legaspi di Posoy. Good evening, May Vice. gabi. Salamat kaayo sa inyong kanunay nga pagtan-aw pagsunod. Please let us know, no? We are very much open for your suggestions and recommendations. Diri sa ato ang programa sa Facebook Live, ang Beyond the Gavels, the SB Secretariat Updates. Of course, with Vice Mayor Dirky Fontelo. So hangtod sa sunod nga higayon, because next week is going to be an exciting regular session on our 11th session. Vice, ay natin ang utana, Vice, og mo declare ba daw ta og recess during the Holy Week. We'll try to find out because ang Holy Week actually falls on a weekend, long weekend ta. So mura og I'm not sure si sila Vice ra og ang mga ang mga Ubay-ubay kagaw- mo guni, og bulakton tag kausa. mo skip tag usa, tablaw gyud ta. Actually, daghan pa gyud ta may kaiglayang i-discuss with you. Daghan pa kay ni. No, but ug amo gining i-discuss tanan, di ta mahuman, no? It took us murag 3 hours plus Nag-start tag gapon. alas 2 na humanta og alas 6 pasado. That's almost 7 o'clock in the evening last night. Oo, nadugay gyud mi kay gabi for the first time nga galanto ko maba lang tawon sa papel pero pag discussion pa tintaasa. Unod kayo. Pero So we are so lucky, Vice, that we have you. We have our members of the Sangguniang Bayan nga purabuyag makapanghinambog kita. Brilliant minds na nga to ang well-experienced, makaingon gud ko nga wala jud ko na sa I've been iyo. here. Dere mga dugay mo mga membro ani konseho. So, Sige lang kay. salamat. Thank you for the compliments. But sige lang kay mo man ay atong nagpapili man ta. Correct. Oo. Nagpapili ta nga kuan di pa ta maulaw ba nga tubang sa atong mga katawhan nga naputay jud tay contribute. So salamat ra pud ta niya. All right. So, salamat kaayo. It's Tuesday. It's March 20, 2024. On our 8th episode. Next time, sa atong episode 9, murag ubay-ubay gihapon ta. Hope to see you there. Magkita-kits lang gihapon ta. And please let us know your comments, your suggestions, and recommendations. This is Indira Riquiron Puspos for Beyond the Gavels, ang inyong SB Secretary. Tingnan salamat, Vice. Maayong gabi, daghang kay salamat sa atong mga tigpaminaw, naglantaw. Maayong gabi and see you next Wednesday, same time 7 p.m. Maayong gabi. Have a great weekend. Have a great weekend. Have a great evening, Dian. Excited.